Time's up, game over. I see right through your lies. Time's up, game over. They'll know what's real inside. Time's up, game over. Your empire's gonna fall. Welcome mga Katoon Fam! Recap muna tayo sa nakaraang episode guys. Sa nakaraang episode, nagpasya si Law na lampasan ang limitasyon ng swordsmanship at humingi ng tulong kina Owl at Eddie. Itinuro ni Owl ang team combat habang si Eddie ay nagturo kay Law kung paano palawakin ang 5 pandama gamit ang prana. Ngunit sa gitna ng training, biglang sumalakay si Dalkan at pinatalsik si Law. Pagkatapos, dumating ang smuggler na si Rosso at ibinunyag ni Dalkan ang madilim na katotohanan ng ranking system na maaari itong bilhin ng pera. Nagalit si Rook sa nalaman, kaya nagpasya ang grupo na harapin ang 2 villain. Pero dahil sa sobrang lakas ni Dalkan, walang laban sina Eddie at Owl. Sa sandaling muntik nang matapos ang buhay ni Owl, dumating si Law sa huling segundo at iniligtas ito. At ngayon, magsisimula na ang tunay na labanan sa pagitan nila Law at Dalkan. Kaya naman, humanda na kayo mga Katoon Fam! Let's go! Isang malakas na pagsabog at matinding liwanag ang bumalot sa kagubatan gawa ng salpukan ng 2 malakas na kapangyarihan, Clash of Powers. Kasunod nito, ang matinding puwersang nagpatalsik at nagpatigil sa salpukan ni Law Tuli at Dalkan Aerith, mga sir. Nakikita nyo ba ang intensity ng scene na ito, mga Katoon Fam? After ng sandaling ito, nakahinga naman ng maluwag si Rook nang makita niyang okay lang pala si Law. Habang pinagmamasdan ni Law si Dalkan, nagtanong siya kay Rook kung si Dalkan nga ba ang poacher na naghunt sa Royal Horn. Agad naman itong pinakonfirm ni Rook dahil nakita niya ang takot ng Royal Horn at narinig niya ang mga sinabi ni Dalkan. Mga Katoon Fam, evidence confirmed mga sir! At dahil sa confirmation na ito, mabilis na nagseryoso si Law at agad niyang pinakawalan ang kanyang skill na Gale Slash patungo kay Dalkan, instant counterattack. Nagulat naman si Dalkan sa ginawa ng ating bida. Kaya naman, matagumpay na tumama ang Gale Slash ni Law kay Dalkan, mga Katoon Fam. Direct hit! Subalit na-block naman pala ito ni Dalkan gamit ang kanyang mga braso na balot ng kanyang prana. Mga sir, defensive mastery! Nainis pang sumigaw si Dalkan kay Law at minaliit niya ang ating bida na ang isang bubuwit daw na gaya ni Law ay gumagamit ng prana. Wow! Trash talk yarn! Nakakainis, di ba mga Katoon Fam? Nang makita ni Law na walang epekto kay Dalkan ang ginawa niya, na-confirm ni Law sa kanyang sarili na napakalakas daw talaga ni Dalkan. Reality check guys! Dahil dito, naalala ng ating bida ang turo at advice ng kanyang master na si Adol during sa kanilang training. Flashback time! Habang umaakyat sila sa gilid ng matarik na bangin, nagsabi si Adol na mag-ingat daw si Law kung sakaling makaharap daw ang ating bida ng isang kalaban na gumagamit ng prana. Yon! Important lesson incoming! Dugtong pa ni Adol na si Law daw ay isang natatanging kaso. Pero karaniwan daw kasi na kailangang maging expert sa isang partikular na larangan para makamit ang prana. Nagtanong si Law kung expert ba daw sa ano mga sir. Sumagot naman si Adol na example daw ay sa espada o iba pang armas. Pwede din daw sa kahit ano. Nox, versatility explained. Ayon pa kay Adol na sa pamamagitan daw ng walang humpay na pagsasanay sa isang disiplina hanggang sa mapagod daw ang isipan, maaaring gisingin ang mga kapangyarihang nakatago sa loob at ito daw ang tinatawag na prana, Power Awakening Process Yarn. Importante itong lesson na ito mga Katoon Fam. Habang ang kamay ni Adol ay nakagrip ng mahigpit sa isang nakausling bato,
nagpalabas siya ng kanyang pulang prana habang nagsabi na ang ibig sabihin daw nito ay ang sinumang nakapag-awaken ng kanilang prana. Demonstration incoming, guys! Naputol ang sinasabi ni Adol nang biglang Foosh! Napakabilis na gumalaw si Adol patungo sa itaas ng bangin at naiwan si Lo, mga Katoon Fam, Speed Showcase Yarn! Gamit ang kanyang prana, ipinakita ni Adol kay Lo kung gaano niya kabilis at kadaling akyatin ang bangin. Grabe ang demonstration, right mga Katoon Fam? At nang nasa tuktok na ng bangin si Adol, tinuloy niya ang kanyang sinasabi ng may mabigat na boses habang pinapakita ang kanyang kamay na balot ng pulang prana. Ayon kay Adol, ang mga taong ito daw ay tiyak na expert sa isang bagay. Conclusion ng lesson, mga sir. Back to present na tayo, mga Katoon Fam. Habang seryosong pinagmamasdan ni Lo ang kanyang kalaban na si Dalkan, biglang sumigaw sa gilid si Rook upang balaan ang ating bida sa kanyang natuklasan tungkol kay Dalkan, mga sir. Ang sabi ni Rook na mag-ingat daw ang ating bida dahil si Dalkan ay ranked 12th as a boxer daw. Combat specialist yan. At hindi pa dito natatapos, mga sir, dahil si Dalkan daw ay ranked 48th sa speed at 19th sa grip strength. Multiple rankings revealed. At higit sa lahat sa mga stats ni Dalkan na nagbigay ng matinding takot kay Rook ay ang powerlifting rank ni Dalkan ay ika-7th. World class, mga boss! Kaya naman, napasigaw si Rook sa pagkabigla na pagdating daw sa raw power ay world class si Dalkan. At dagdag pa ni Rook nang may pag-aalala na umiwas daw si Lo sa isang malapitang labanan. Strategic warning yarn! Nakakakababa, mga Katoon Fam? Imagine ang level ng threat na ito. Dahil sa mga sinabi ni Rook, nainis naman si Dalkan dito. Dahil ang dali-dali lang daw ni Rook na ibinunyag ang kanyang info at iyan daw ang pinakaayaw ni Dalkan sa mga accreditor na nasa paligid. Exposed yarn! Kasunod nito, ang pagpunta niya sa isang punong kahoy at ito'y hinawakan ng mahigpit gamit ang kanyang kamay na balot sa prana. Ayun pa kay Dalkan, dahil daw dyan ay si Rook ang uunahin niya. Nako, Dalkan is targeting our baby accreditor, guys. At dito nga nagulat at kinabahan ng husto si Rook, mga sir. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot nang makita niyang hinugot ni Dalkan ang punong kahoy hanggang sa mabunot ito sa lupa gamit lang ang isang kamay. Wow! Insane strength! Grabe ang pinakitang lakas ni Dalkan, mga Katoon Fam. Nakikita niyo ba kung gaano siya kalakas? Kasunod nito, ang pagngisi ni Dalkan ng malupit na parang isang demonyo at nagsabi, "Mamatay ka!" Wow! Death threat! Nakakatakot ang aura niya dito, mga Katoon Fam. Whoosh! Ayun na nga, guys. Hinagis ng ubod lakas ni Dalkan ang punong kahoy papunta sa natulalang si Rook. Nako! Projectile attack incoming! Delikado ang sitwasyon, mga sir. Buti na lang, to the rescue ang ating bidana si Lo sa kanyang accreditor. Nax, hero timing yarn! Mobilis siyang gumalaw at hinarangan ang tinapon na puno upang wag tamaan si Rook, mga sir. Protective instinct activated. Subalit, kahit gamit na ng ating bida ang kanyang prana sa pag-lock niya sa puno, ay hindi pa rin niya ito nagawang mapigilan dahil na rin sa napakalakas na puwersang binuhos dito ni Dalkan. Wow! Overwhelming force! Kaya naman, kahit matagumpay si Lo na protektahan si Rook sa pamamagitan ng paglihis niya ng direksyon ng punong kahoy, ay nagawa naman siyang patalsikin nito at ang impact ay nagdulot ng damage sa ating bida. Grabe ang sacrifice ni Lo para kay Rook, mga Katoon Fam. Napasigaw naman si Rook sa pag-aalala niya kay Lo, mga sir.
Worried ang baby mga sir. Pero buti na lang ay nagawa pa rin ni Lo na bumangon at tumayo sa kabila ng pinsalang na idulot ng kanyang pagtalsik. Resilient is showing. After nito, napansin naman ni Rosso ang pinapalabas ni Lo na prana. Sharp observation. Sabi ni Rosso na ang prana daw ni Lo ay medyo kakaiba. Kaya naman nag-request si Rosso kay Dalkan na mas mainam daw na hulihin ni Mr. Aerith si Lo dahil maibebenta niya ang ating bida ng malaking halaga. Madaling pumayag naman si Dalkan dahil kung sinasabi daw ito ni Rosso ay tiyak na totoo daw ito. Fast greed agreement between villains, guys. Kaya naman ang kasunod nito ay ang pagpalabas ng evil vibes ni Rosso habang nagsasabi na kung ganoon daw ay huhulihin niya ang totoy nating bida. Iyan daw ay kung mabubuhay pa si Lo pagkatapos nito. Nako, sinister threat from Dalkan. Nakakagalit, di ba mga Katoon fam? Nagsalita naman si Eddie habang nasa itaas siya ng puno. Huwag kalimutan na andyan pa kami ni Owl habang naka-ready na siyang pakawalan ang kanyang arrows. At ganoon nga mga sir, pinakawalan niya ang kanyang signature attack na 3 arrows na magkasabay. Target ang ulo ni Dalkan. Triple threat attack. Subalit aware na dito si Dalkan, kaya madali niyang na-block ang atake ni Eddie gamit lang ang isang braso na binalot niya ng kanyang prana para gawing shield. Casual defense, guys. Masyadong confident si Dalkan. Nakikita niyo yun mga Katoon fam? Kasunod nito, ang paglingon ni Dalkan na nakangisi ng malupit kay Eddie at sinabing hindi daw karapat-dapat sila ni Eddie para alalahanin pa sila ni Dalkan. Dismissive. At dahil sa malademonyong vibes ni Dalkan, kinabahan ng husto si Eddie mga sir. Intimidated. At kasunod nito, isang bagay ang biglang bumagsak mula sa kalangitan. Agad nitong inusisa ng 2 kontrabida. Lingid sa kanilang kaalaman, iyon pala ay isang smoke bomb na inihagis ni Owl. Mga Katoon Fam tactical play is showing. Kaya naman, isang pagsabog ang nagawa nito at mabilis na binalot ng usok ang kapaligiran. Smoke screen deployed. Kasunod nito ang pagsigaw ni Owl. Ngayon na! Gawin mo na! Signal to retreat! Subalit mabilis namang nag-react si Dalkan sa pangyayaring ito at binalot niya ng kanyang prana ang kanyang kamao upang umatake habang sumigaw na huwag daw maging mayabang ang ating mga bida dahil pupulbusin daw silang lahat ni Dalkan. Mga sir, counter strategy! Kaboom! Isang malakas na smash ang ginawa ni Dalkan sa kanyang kinatatayuan na nagdulot ng malakas na pagsabog na nagpabitak at nagpatilapon ng mga bato at lupa. Destructive power! Dahil sa pagsabog na ito, na-clear agad ni Dalkan ang usok na bumalot sa kanila gawa ng tinapon na smoke bomb ni Owl. Grabe ang raw power niya, right mga Katoon fam? Subalit kasunod naman nito ang pagkawala din ng ating mga bida mga sir. Escape successful yarn! Kaya naman, dismayadong sinabi ni Dalkan na nakatakas daw sa kanya ang ating mga bida. Habang sa tabi naman ni Dalkan ay si Rosso na nag-aayos ng kanyang damit at nagsabi na delikado daw yung ginawa ni Mr. Aerith. Dagdag pa niya na paano daw kung namatay siya doon? Collateral damage concern ang peg. Balik tayo sa ating mga bida guys na matagumpay ang ginawang retreat. Smart decision. Buhat-buhat ni Owl si Rook sa kanyang likod habang si Lo naman ay karga ang Royal Horn at mabilis silang tumatakbo palayo sa 2 kontrabida. Nagsalita si Owl na buti na lang daw ay naintindihan ni Eddie ang sinubukang gawin niya. Teamwork yarn! Sumagot naman si Eddie na hindi naman daw kasi si Dalkan ang tipong pwede nilang tapatan sa isang direktang labanan. Lahat daw sila ay alam na ang pagtakas ang pinakatamang hakbang. Tactical retreat mga sir! Habang nag-uusap ang dalawa,
Tahimik lang sa likod na tumatakbo si Lo. Deep in thought, naisip ni Lo na si Dalkan daw ay isang adventurer ranker na nasa 600 pa lang. At dahil sa fact na ito, ay naiinis si Lo sa kanyang sarili. Mukhang nag-sink in sa ating bida kung gaano kalawak at kataas ang adventurer rankings na gusto niyang akyatin. Dahil kung nasa 600 lang si Dalkan ay hirap na siya, paano pa kaya ang top 10 na tinuturing na mga titans? Scale realization, guys! Nakikita nyo ba ang frustration ni Lo dito, mga Katoon fam? At dahil sa pagkainis ng ating bida, hindi niya napansin na napalakas ang kanyang pag-grip sa buhat niyang royal horn. Distracted ang bida natin. Kaya naman, mabilis na kumawala ang royal horn kay Lo, na nagpagulat naman sa ating bida. Nag-growl pa nga ang royal horn sa ating bida na hudyat na nasaktan ito sa ginawa ni Lo. Magical Beast protest yarn. Nagsorry naman agad si Lo sa royal horn upang pakalmahin ito. Naks-immediate apology. At dahil dito, tumigil na sa pagtakbo ang ating mga bida. Nagsalita si Rook na sana daw ay nakalayo na sila ng sapat sa dalawang villains na iyon. Distance assessment agad ang accreditor natin. Kasunod nito, ang pagbigay niya ng mensahe kay Lo na mukhang mabigat daw ang hamong kakaharapin nila. Serious tone si Rook, guys. Duktong pa ni Rook ng may mabigat at seryosong boses. Kailangan daw nilang hulihin ang lalaking smuggler na si Rosso Cruel. Mission declared! Nakakabigla ba sa inyo na ang seryoso ni Rook dito, mga Katoon fam? Salamat sa pagbisita sa Tambayan Toon Time. Munting tahanan ng mga kwentong para sa inyo. Naalala ni Lo ang itsura nung lalaking kasama ni Dalkan, kaya nagtanong siya kay Rook kung ang tinutukoy ba niyang Rosso Cruel ay yung lalaking may kakaibang estilo ng balbas. Confirmation request yarn. Nag-confirm naman si Rook na tama daw yung tinutukoy ng ating bida. Nice, correct identification! Nagtanong si Lo kung bakit daw kailangan pa nilang hulihin si Rosso. Tumahimik si Rook ng sandali at kasunod nito ang pagsabi niya ng may malungkot na boses para daw makamit niya ang kanyang layunin. Nabigla naman si Lo sa kanyang narinig. Mga Katoon fam, mysterious goal! Natigil naman ang kanilang usapan nang magsalita si Owl habang lumalapit sila ni Eddie sa ating mga bida. Ayon kay Owl, hindi daw niya alam kung ano ang pinag-uusapan nila Rook at Lo, pero mas mahalaga daw na pag-usapan nila ngayon kung ano na ang gagawin nila mula rito. Practical concern, guys! Sumang-ayon naman si Rook sa sinabi ni Owl, mga sir. Nice! Agreement agad! Kasunod nito, ang paghingi ni Rook ng tawad kay Lo dahil nadala lang daw siya ng kanyang emosyon. Hindi naman nakaimik si Lo at pinagmasdan niya na lang si Rook, mga Katoon fam, silent understanding yarn. Nagsalita ulit si Owl na gaya nga daw ng sinabi niya kanina, ang misyon daw nila ay magpatrolya sa forest na ito. Sumingit naman si Eddie, mga sir, na siya daw ang nagsabi nun. Correction ng rivalry. Nagpatuloy ulit si Owl sa pagsasalita at sinabi niyang dahil daw dyan ay kailangan niya at si Eddie na bantayan ang dalawang lalaking iyon. Surveillance duty incoming. Pinaalala naman ni Rook sa dalawa na sigurado daw siya as an accreditor na kahit magtulong pa si Owl at Eddie ay hindi nila kayang talunin si Dalkan. Aray, reality check, mga sir! Sumagot naman si Owl na fully aware daw siya dyan, kaya naman ang gagawin lang daw nila ni Eddie ay magbantay sa dalawang masasamang lalaki na iyon. Recon only lang naman pala, guys. Dagdag pa ni Owl na once na malaman na daw nila ni Eddie ang mga masasamang ginagawa ng dalawang iyon, ay agad naman silang magre-report sa bureau. At ang mga susunod na hakbang ay ipigkakatiwala na daw nila kay Rook at Lo.
Delegation of Responsibilities yarn! Sumagot naman si Rook na hindi pa rin daw magbabago na mapanganib ang gagawin nila ni Owl at Eddie. Matatag naman na sumagot si Owl na iyan daw ang eksaktong dahilan kung bakit nila gagawin ito. Knox Conviction! Dagdag pa ni Owl na ang batang ito daw nakatabi niya habang tinuro si Eddie at siya ay nasa ranked 6,000s as adventurers. Nainis naman si Eddie na tinawag siyang bata ni Owl. Offense taken mga sir. Nagtanong si Owl kay Rook kung ano ba daw ang mangyayari sa kanilang rankings kung magtagumpay sila sa kanilang gagawin. Ranking Inquiry Yarn. Napabuntong hininga naman si Rook ng malalim dahil sa binabalak ng dalawa at sinabing nakakaloka daw sila mga sir. Crazy plan guys! Dagdag pa ni Rook na sa totoo lang daw ay sobrang lakas ng mga target nila sa stealth at tracking. At kapag isinama pa daw ang katotohanan na ika-48 ang rank ng Azaban Forest sa Danger Zone ay nag-post ng saglit si Rook para mag-isip. At kasunod nito, ang pagsabi niya na ang kanilang ranks daw ay aakyat ng humigit kumulang 1,000 places. Wow! Massive potential gain! Pero nakadepende pa rin naman daw ito kung gaano ka-credible ang intel na ibibigay nila ni Eddie at Owl. Laking tuwa naman ng dalawa nang marinig nila ang sagot ni Rook. Sumigaw pa si Eddie na mas ginaganahan na daw siya ngayon. Motivation boost yarn! Nakikita nyo ba ang excitement nila mga Katoon fam? Pero sa kabila nito, nagpaalala pa rin si Rook sa dalawa na wag daw nilang pilitin ang kanilang sarili. Safety reminder mga sir! Sumagot naman si Owl na gaya nga daw ng sinabi niya ay iiwas sila sa anumang labanan at wala daw silang intensyong magpakabayani. Knox clear boundaries! Nagtanong din si Owl kung ano naman daw ang plano nila ni Rook at Low. Sumagot naman si Low na gusto niya daw ilipat sa mas ligtas na lugar ang Royal Horn, primary objective. Sumang-ayon naman sina Owl at Eddie sa plano ni Low. Ayon kay Owl, mas mahihirapan daw si Low na lumaban kapag pinoprotektahan pa niya ang Royal Horn ng sabay. Tactical reasoning. Ayon naman kay Eddie na hindi pa daw tumitigil sa paghabol si Dalkan sa Royal Horn. At iyon daw ang dahilan kung bakit malaki ang chance na ma-ambush ang ating bida. Risk assessment mga sir! Napakamot naman si Low sa mga narinig niya at nagsabi na hindi naman daw iyon ang reason. Ayaw lang daw ni Low na ilagay pa sa panganib ang Royal Horn. Compassion yarn! Masaya naman nag-agree si Rook sa ating bida habang pinipet niya ang Royal Horn. Sabi ni Rook na tama daw si Low dahil sigurado daw siya na nakakatakot ang lahat ng pinagdaanan ng Royal Horn guys. Empathy yarn! Nakikita nyo ba ang mabuting puso ni Low dito mga Katoon fam? After nito, nag-decide na sila na maghiwalay na ng grupo. Sabi ni Owl habang tinuro niya ang isang mataas na punong kahoy na kapag naihatid na daw nila ni Rook at Low ang Royal Horn sa mas ligtas na lugar ay magkita sila sa ilalim ng mataas na puno na tinuturo niya. Dugtong pa ni Owl na tuwing gabi daw ay nandoon siya o si Eddie para maghintay. Rendezvous point set guys! Nagtanong si Low kung ano ba daw ang gagawin nila once magkita sila doon. Sumagot naman si Owl na para lang daw ito sa kaligtasan nila. At saka baka daw kailangan nila ang tulong ng bawat isa. Nice! Mutual support mga sir! Nagsalita naman si Eddie na bago daw sila maghiwalay ay magbibigay siya ng pointers kay Low kung paano gumalaw sa paligid ng kagubatan. Knowledge sharing! Mabilis namang nagpasalamat ang ating bida kay Eddie mga sir. Grateful ang bida natin. Pero pinuna naman ni Owl si Eddie at sinabing hindi daw ito ang oras para magkwentuhan dahil makakatakas sa kanila si Dalkan. Time pressure! Casual naman, hindi nakinig si Eddie kay Owl. At sinabi niya na mauna na daw si Owl dahil madali lang naman daw para sa kanya na mahanap si Owl. Wow!
That confidence is real. Nainis naman si Owl sa sinabi ni Eddie mga sir. Pero kahit na ganun ay tahimik lang siyang nakinig habang nagtuturo si Eddie kay Lo. Nax, controlled frustration ng peg. At nang matapos na sa pagbibigay ng pointer si Eddie sa ating bida, agad namang nagsalita si Owl at sinabing meron ding daw siyang ituturo na mga strategies kay Lo. Biniro naman ni Eddie si Owl na akala daw ni Eddie ay nagmamadaling umalis si Owl. Teasing mga sir. Nainis na naman si Owl at sinabing tumahimik na daw si Eddie dahil aalis naman siya agad pagkatapos niyang magbigay ng ilang mahahalagang payo sa ating bida. At nang matapos na ang lecture at practical training ni Lo, agad naman siyang nagpasalamat sa dalawa dahil napakalaking tulong daw ng mga tinuro nila sa kanya. Showing gratitude ang bida natin guys. Nagtanong si Owl kay Lo kung pwede ba niyang hiramin muna ang dagger ng ating bida dahil yung espada niya ay nasira na. Weapon request yarn. Pumayag naman si Lo dito. If okay lang daw kay Owl ang isang hunting knife, ay walang problema sa kanya. Ang bait naman ng bida natin. Lending weapon yan. Bago magpaalam ang dalawa sa ating mga bida, nag-remind si Owl kay Lo na wag daw kalimutan ni Lo na mag-imagery training bago siya matulog dahil makakatulong daw ito para tumaas ang tsansa ng tagumpay. Nag-remind din si Eddie kay Lo na siguraduhin daw nito na mag-practice araw-araw. Friendly reminder guys! Tumugon naman ang ating bida ng pasasalamat at nag-wave back sa dalawa habang ang dalawa ay naglakad na paalis mga Katoon Fam. Farewell boys! Matapos nito, nagyaya na si Rook kay Lo para dalhin nila ang Royal Horn sa isang ligtas na lugar. Dagdag pa ni Rook na, sa palagay daw niya, na pwede na nilang ipagpatuloy ang kanilang quest. Mission continues. Ayon pa kay Rook, nakakaalarma daw ang presensya ni Dalkan. Subalit, nasa ating bida daw ang tungkulin na tapusin ang misyong na ito. Responsibility mga sir! Kasunod nito, ang pagtitig ni Rook sa mga mata ni Lo at tinanong kung naintindihan ba daw ito ng ating bida. Sumagot naman si Lo na, oo daw mga sir. Subalit, parang hindi naman nakumbinsi dito si Rook, kaya mas diniinan pa niya ang kanyang tanong at nilapitan ang pagtitig sa mga mata ni Lo. Tanong ni Rook kung sigurado ba daw talaga si Lo. Casual naman ang pag-reply ni Lo kay Rook na sigurado daw siya mga Katoon Fam. Nice! Firm confirmation! Nag-reason si Lo na may tiwala naman daw siya kina Owl at Eddie dahil alam niyang magagaling sila at nagagawa ang kanilang trabaho ng maayos. Pagdating sa kabuuang kakayahan, sa tingin daw ni Lo ay mas mataas pa ang antas nila kaysa sa ating bida. Humble assessment yarn! Nag-agree naman si Rook at sinabing kahanga-hanga daw ang dalawang iyon sa kanilang sariling paraan. Kaya tama daw si Lo at pwede nilang pagkatiwalaan ang dalawa. Nax! Trust established guys! May naisip naman si Rook at masayang nagsuggest na bakit daw hindi nila isama sa kanilang habitat survey ang paghahanap ng tahanan para sa Royal Horn. Wow! Dual-purpose idea! Dagdag pa ni Rook na curious daw siya kung saan nanggaling ang maliit na beast na ito. Maaring may iba pa daw na magical beasts sa lugar na iyon. At maaari daw nilang iwan ang Royal Horn doon kung ligtas naman ang lugar na iyon. Planning ahead yarn! Nagtanong naman si Lo kung paano naman daw nila hahanapin ang lugar. Masayang sumagot si Rook na magtanong lang daw sila. Wow! Simple solution lang pala guys. Kaya naman, nagtanong nga si Rook sa Royal Horn mismo kung saan ba nito gustong pumunta. Direct approach ang accreditor natin. At nang mag-gets na ito ng Royal Horn, biglang kumaripas ang takbo nito sa isang direksyon mga sir. Magical Beast Response! Mabilis naman na gets ito ni Rook at sinabi niyang mukhang doon daw ang daan ng lugar na hinahanap nila. Following the guide mga Katoon Fam.
Sinundan naman agad ng ating mga bida ang Royal Horn, kaya namang tumatakbo din sila sa direksyon ng Royal Horn, mga sir. Chase begins! Nagtanong si Lo habang tumatakbo sila na kung sigurado ba daw si Rook dito. Walang alinlangan namang sumagot si Rook na ang mga Royal Horn daw ay matalino. Kaya kailangan daw nilang pagkatiwalaan ang instinct nito. Trust in nature, mga sir! Dagdag pa ni Rook na nakita naman daw ni Lo kung gaano natakot ang Royal Horn. Tuta pa lang daw ito, kaya normal lang na gusto niyang bumalik sa tahanan. Natural instinct. Nag-gets naman ito ni Lo, kaya hindi na rin siya nag-alinlangan pa. Understanding na ang bida natin. Sa kanilang pagsunod sa Royal Horn, may nakita si Rook na isang non-native magical beast na berdeng parang unggoy sa itaas ng puno. Rare sighting! Kaya mabilis niyang sinabihan si Lo na kailangan niya daw itong i-record. Ginawa naman agad ito ni Lo, mga sir, nang walang tanong-tanong pa. Dutiful yarn! Pero sa isip ng ating bida, tinanong niya ang kanyang sarili kung tama ba ang kanyang pagkakaguhit sa magical beast. Wow! Artistic doubt yarn. Nagpatuloy ang ating mga bida sa pagsunod sa Royal Horn at sa kanilang daan, hindi nawawala ang mga non-native beasts sa paningin ni Rook. Kaya naman, nakarami silang na-record, mga Katoon Fam. Productive survey yarn! At sumapit na nga ang gabi, mga sir. Isang tahimik at mapayapang gabi sa isang area ng forest kung saan nag-camp ang ating mga bida. Peaceful night. Dito, mahimbing na natutulog ang Royal Horn habang sa hindi kalayuan ay nakatayo ng mag-isa at nagko-concentrate si Lo. Mga Katoon Fam, solo training ang bida natin. Whoosh! Lumabas ang kanyang berdeng prana habang nakatayo si Lo ng matatag at umiikot ang enerhiya sa kanyang buong katawan. Prana control yarn. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nakabuka. Pinapakita ang kapangyarihan at kontrol sa enerhiyang ito na parang isang mahalagang sandali sa kanyang paglago. Growth moment, guys! Grabe ang dedication ni Lo, right mga Katoon Fam? Nang matapos na si Lo sa kanyang imagery training, lumabas naman sa likod niya si Rook at tinawag niya ang ating bida. Nagsorry si Rook kay Lo. Baka daw nakakaistorbo siya sa ating bida. Considerate ang baby natin. Sumagot naman si Lo na hindi naman daw at nire-review lang naman daw niya ang mga tinuro sa kanya ni na Eddie. Practice mode. Dugtong pa ni Lo na hindi daw niya alam na gising pa si Rook. Masayang sumagot naman si Rook na tinitingnan lang daw niya ang report na ginawa ng ating bida, mga Katoon Fam. Checking work! Nagbiro naman si Rook na wala daw talent si Lo bilang artist, pero lagi naman daw may puwang para mag-improve. Constructive criticism. Sa ngayon daw ay bibigyan muna niya ng passing grade si Lo. Pagdating naman daw sa pagsusulat, ang maikli at diretso daw ang tamang style. Pero dapat daw ay mas objective pa ang ating bida, mga sir. Feedback. Seryoso namang nagsalita si Lo at sinabi niyang nabanggit daw ni Rook na gusto niyang hulihin si Rosso para maabot ang kanyang layunin, recalling earlier conversation. Kasunod nito ang pagtanong ni Lo na kung yung layunin ba na pinag-usapan nila kanina ay ang misyon na dapat niyang gampanan. Seeking clarification ang bida natin. Malungkot na sumagot si Rook sa ating bida na tama daw si Lo. Confirmation, mga sir. Agad naman na sumagot si Lo habang naglakad pabalik sa kanilang campfire at sinabi niyang tutulungan niya daw si Rook dito. Wow! Fast commitment! Nararamdaman niyo ba ang loyalty ni Lo dito, mga Katoon Fam? Nagtaka naman si Rook, kaya naman nagsalita ulit si Lo na kung tama ba daw na kayang hindi makatulog si Rook ay dahil masyado siyang naistorbo sa pag-iisip. Dahil ang pakiramdam daw ni Rook ay lalabas na lahat ng matagal niyang pinipigilan. Perceptive observation yarn. Dahil sa mga sinabi ng ating bida na speechless si Rook, mga Katoon Fam,
na caught off guard ang baby Rook natin. After nito, nilingon ni Lo si Rook at nagsalita ng may mabigat na boses. Alam ko ng husto ang pakiramdam na iyan. Empathy guys? Nakikita nyo ba ang connection nila dito mga Katoon Fam? Kinuwestiyon naman ni Rook si Lo at sinabi kung sigurado ba talaga daw ang ating bida na alam niya ang ganitong pakiramdam. Paano daw ito nasasabi ni Lo na parang wala lang? Subalit, hindi na tinuloy pa ang pagsasalita ni Rook nang ma-realize niya ang isang bagay. Wow! Sudden realization guys! Kaya naman sumunod agad si Rook sa ating bida at tinanong kung kaya ba daw gabi-gabing nag-iensayo si Lo hanggang hating gabi, connecting the dots. Sumagot naman si Lo ng confirmation na oo daw, iyan ang dahilan. Kaya naman natahimik si Rook nang malaman niya ito sa ating bida mga Katoon Fam. Understanding achieved! Kasunod nito, ang pagpapasalamat niya kay Lo. Kahit hindi daw alam ng ating bida kung ano ang layumin ni Rook. Gratitude yarn! Sumagot naman si Lo mga sir na tama daw si Rook pero maaari pa rin naman daw siyang tumulong kay Rook. Ang bait talaga ng bida natin guys. Subalit mabilis na sinabi ni Rook na sasabihin niya na daw sa ating bida kung ano nga ba talaga ang goal niya. Opening up, nakakaintriga ba sa inyo kung ano ang goal ni Rook mga Katoon Fam? Ayon kay Rook na ang ranking system daw ay nirarank ang mga tao mula sa pinakataas pababa base sa kanilang kahusayan. System explanation mga sir. Nagkukumpetensya daw ang mga tao sa isa't isa at nagnanais makamit ang mataas na rank. Ang pagiging ranker daw ay hindi lang karangalan para sa mga taong ito dahil pinapatunayan daw din nito ang kanilang halaga, value proof. Dugtong pa ni Rook, pero paano kung may umiiral din na kabaliktaran nito? Paano kung may wrong ranking system na nirarank ang mga tao mula sa pinakababa? Ang mga ito daw ang pinagsisikapan niya. Dagdag pa ni Rook na may mabigat na boses. Ang pinakamasamang rankings ay ang dark side ng ranking system. Shocking truth revealed! Nakakabigla ba sa inyo ang revelation na ito, mga Katoon Fam? May dark side pala ang ranking system na kilala natin. Ito ang goal ni Rook. Hulihin ang mga taong bahagi ng dark side na ito. Sa susunod na kabanata, ano kaya ang buong kwento ng dark side ng ranking system? Mahuhuli ba nila ang smuggler na si Rosso at ano ang magiging kapalaran ng Royal Horn? Ang lahat ng ito ay abangan sa next episode mga Katoon Fam. Maraming salamat po sa mga nanood at nakinig sa kwentong ito. Kung nagustuhan nyo, can I get a like and subscribe from you? Malaking bagay at tulong po ito para mag-grow ang munting channel na ito. Don't hesitate to leave a comment na rin po. Again, thank you very much mga Katoon Fam. Before I finish this fight, quick plug, subscribe to my channel or you'll miss how it ends.